Bago lumabas ng Egypt ang nation ng Israel, ang sabi ng Panginoon sa kanila ay mag-prepare sila for their departure sa magitan ng isang solemn religious ordinance. Okay? Ang tawag po doon ay Passover. Okay? Ang ibig sabihin po ng Passover ay lalampas. Okay? Meron tayong kanta na yung I will pass over. In its observance po, we can see many pictures or types of Christ's death so many years later. So, sa Bible College po, anong araw yung ating typology? Meron po tayong subject na typology. Okay. Sabi sa atin dito, yung Lord's Supper ay ang tipo po niyan, yung Passover, yung Passover ay tipo ng Lord's Supper. Okay? Ang nangyari ay sa last plague para palabasin ni Pharaoh ang nation ng Israel, ang sabi ng Panginoon, magpapatay kayo ng ang tawag dito ay lamb. Ang sabi sa atin dito ay papatay kayo, and then pagkatapos yung dugo, ipapahid on top of the door at saka doon sa side. At sabi, pag dumating yung death angel, lalampasan yung merong dugo. Pero pagka walang dugo, sa pamilya na yan, isa ang mamamatay, yung panganay. Okay? So, pagka po walang dugo, dumaan yung death angel, at walang dugo na nakita doon sa pintuan, automatic po may mamamatay na panganay. Whether hayop o tao. Okay? So, ang sabi sa atin dito, ay iyan po ay tipo ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong hiningi sa kanila. Number one, each family was to have a lamb without blemish. Si Kristo po ay the lamb without blemish. Di ba? Yung, again, si Isaac ay kailangan sa offering sa Old Testament time, kailangan po ay 4 na araw. Alam ko, mag-aalay kayo. Dadalhin nyo muna yan sa priest. At yan, for 4 days, titignan ng priest whether may blemish o wala. Kapag po yan ay may blemish, hindi po yan pwedeng ialay. Okay? Kaya ang ginagawa, for 4 days, pinag-aaralan ng priest yan whether may blemish, merong spots, diba? Sa ano nga eh, spot lang eh. Hindi pwede. May blemish, hindi pwede. May pilay, hindi pwede. Lahat ng deformities ay hindi pwede kasi hinihiling that yung ating iaalay is without blemish. Again, sa Bible College, pinag-aaralan po namin yung sa Christology, yung impeccability of Jesus Christ. Ang sabi doon ay si Kristo po ay hindi nagkasala at walang kasalanan. So, dito po sa Lord's Supper, yan po ay kinuha at ipinattern sa Passover. Okay? Passover lamb, na ang sabi must be without blemish. Number 2, when killed, the blood was to be placed over the top and both sides of the door. Pagkapatay, kukunin yung dugo, ipupuna sa ibabaw ng pinto at sa... So, ang sabi sa Hebrews 9, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kasi, kung wala pong dugo, may mamamatay. Okay? So, ang sabi po sa atin, hindi tayo naligtas without the shedding of the blood. Merong naniniwala na ngayon, o noong pa, na yung daw kaligtasan, pwede na yung yung dugo. Wala nang dugo. Bloodless atonement. Okay? Pero yun po, mali na sa Biblia. Kasi sabi sa Bible, without shedding of blood, there is no remission of sin. So, kailangan po yung lamb without blemish
ay, ang sabi, mas-shed yung kanyang blood para magkaroon ng effectivity. Okay? So, anong sumunod na sinabi sa atin na hinihingi? The lamb was roasted whole, not a bone broken. Pagkatapos na maipahid, ay susunugin yung buo na lamb na hindi na kailangang balian ng buto. Natatandaan niyo yung prophecy kay Jesus Christ na siya po ay mamamatay without a bone broken. Natatandaan niyo si Kristo nakapako, namatay, at sabi doon, ay checkin mo nga sa Roman rule para malaman kung patay na yung pinako, ang gagawin dyan ay babalian ng buto sa paa. Pero si Jesus Christ, since ang hula sa kanya, walang butong mababali sa kanya, nung tignan siya sa cross, patay na siya. Kaya hindi na binali yung kanyang buto. Kasi masisira po yung prophecy. Okay? Kaya si Kristo po, ang sabi sa atin, was roasted whole. Siya po ay inihaw ng buo at walang nabaling buto sa kanya. So, ganun po, yung Passover lamb, ang tawag nila ay Paschal lamb. Okay. Ano pa? Ang sabi sa atin, it was eaten with unleavened bread. Kakainin po ng priest yan. Meron pong part na para sa priest. At kasama nun, tinapay. Okay. At sabi doon, yung tinapay na dapat kakainin is unleavened. Ang ibig pong sabihin ng unleavened, walang levadura. Kasi po, yung levadura ay nagsasabi ng hypocrisy. Diba? So, ang sabi sa atin dito, si Kristo po ay, He died without hypocrisy dahil walang kasalanan sa Kanya. Kaya ang sabi sa atin dito, unleavened bread. Okay? And bitter herbs. Yan, ayaw na ayaw ng kabataan niya, ang palaya. Bitter herbs. Bagaman, I don't know kung ang palaya ngayon, yung dahon na mapait. Okay. So sabi sa atin ay, nothing was to be left, the remains were burned. Okay? Walang iiwan, susunugin ang natira. Okay? So, ang sabi po sa atin, and the number 5, judgment fell on all families where the blood had not been applied. Sabi ko nga kanina, sa bawat pamilya na walang dugo, may mamamatay. Okay? Ang hatol kasi sa kasalanan, kamatayan. Bagaman tayo, we will all suffer the consequence of our sin by dying physically. Di ba? Kahit naman tayo nailigtas na ng Panginoong Jesucristo sa kasalanan natin, we will still suffer the death of our body. Okay? Pero, ang sabi nga ni Brother Dante, alam niyo, wala namang pagkakaiba sa atin si Brother Dante. Kung mamatay man siya, mamamatay din tayo eh. Ang mahirap lang sa kanya, yung salamat tayo na wala yung fear niya. Ang lagi kasing, hindi naman siya lang nag-iisip nun eh. Tayong nag-iisip din eh, na baka mauna siya sa atin kasi may sakit siya. Pero hindi totoo yun eh. Di ba? Totoo ba na mauna sa atin si Brother Marley? Brother Dante, o si Nanay Lagmay for that matter. Eh, ang dami nang lumagpas kay Nanay Lagmay na iniisip natin, maunang mamatay yung matanda kasi unang-una may sakit siya, then ganitong kalalagayan niya. Si Brother Dandy, di ba? Ang iniisip natin, mauna sa atin niya kasi may sakit sa atin eh. Pero hindi totoo yun. Ang totoo, lahat tayong mamamatay. Bagaman tayo ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan, pero kailangan muna na mamatay ang katawang ito para mapaltan. Di ba? So ito po yung sinasabi sa atin, that judgment fell. Kaya po kailangan nung Passover, dahil merong judgment na nakahanda sa atin. Okay? Kaya, ang sabi sa atin dito, judgment fell on all families.
wala pong pamilya na exempted sa kamatayan. Lahat may mamamatay at may mamamatay. Ang iniisip lang natin, sana sa ating pamilya magkaroon ng Passover. Ibig sabihin ay dahil doon sa dugo. Kaya nga pala ang ano sa atin sa ang lamig. Kaya nga pala sa Acts, hindi ba sabi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Okay? Kasi ang sabi sa atin dito ay sa lahat ng pamilya, there will come a time that death will come. Pero ang sabi po, hindi dapat matakot sa kamatayan. For all will die. Ang katakutan natin ay yung sinasabi ng Biblia na pagkatapos na tayo mamatay, mabalik ang ating kaluluwa sa impyerno. So yun po yung ipinipicture ng Passover. Okay? Na may kamatayan. And then, ang sabi, si Kristo po ay nagtagumpay sa kamatayan. Romans chapter 8, I believe. So, ang sabi doon ay judgment. And then number 6, the Jews were to observe the Passover once a year. Kaya nga, sabi ng ating binasa, as of. Di ba? Pero ang mga Hudyo, ginawa nilang pista yan. Alam niyo ba na yung pista, mali lang ang application ng mga Katoliko, pero sa Bible po nagmula yung pista. Yung feast. Okay? Sa Bible College, pag-aaralan namin yan. So, ang sabi sa atin, ginawa nilang once a year ay ginagawa yan ng mga Hudyo, Passover. At dito po nagsimula, nung si Kristo po, bago mamatay, anong nangyari? Ang sabi, Jesus instituted the Lord's Supper at the same time of the Passover. Kaya yung Last Supper ng ating Panginoon sa upper room, yan po ay time ng Passover. Inaalala nila that night yung Passover. Na ang sabi ay tumutungkol, okay? Thus, turning the shadow of the Old Testament into the substance of the New Testament. Ang galing eh. Yung typology naging na-realize doon sa Lord's Supper bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ibig sabihin ng typology, merong type and then merong katuparan. Parang prophecy din, in a way, merong katuparan. So, dito po, ang sabi sa atin, ang ating Panginoon ay nagturo tungkol sa Lord's Supper. So, makikita po natin dyan, hindi na natin patatagal alam nyo na yan. Una, ang sabi sa atin, ng Lord's Supper po ay remembrance lang. Kaya hindi po pwede na mangyari yung itinuturo na yung Lord's Supper ay nagiging tunay, yung elements ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Dahil malinaw naman na sinasabi sa atin, this do in remembrance of me. Okay? Gagawin nyo to para alalahanin nyo ako. Ano bang ibig sabihin ng alalahanin? Ibig sabihin, nangyari na. Ibabalik mo lang yung nangyari sa magitan ng pag-alaala. Kasi po, bakit alaala? Kasi po, meron tayong tendency na makalimot. Tayong lahat. Ayan, narinig natin yung sinabi ni Sister Jovelyn na meron tayong tendency na mag-commit sa Panginoon. And pag nangyari yung mga bagay sa ating buhay, we tend to forget. Yun nga, sabi rin niya, kaya pala nangyayari sa kanya ito kasi meron siyang commitment na hindi niya nagawa sa Panginoon. Which is true. Gusto kong linawan, tama po yun. Alalahanin ninyo kung anong commitment na ginawa niyo sa Panginoon ng nakaraang araw, lalong-lalo na during the Lord's Supper. Alam niyo kasi po, ang Lord's Supper, supposedly,
ay commitment din po ito. Meron kayong ipapangako sa Panginoon na gagawin. At hindi namin tatanungin sa inyo yan. Ang magtatanong sa inyo, ang Diyos. Ayan. Pagka may dumating na mga bagay na hindi maganda sa buhay nyo, pwede kayong magtanong. Anong pangako ng Diyos ang hindi mo nagawa? Kaya nga sabi ng Bible make sure your nay be nay and your yea be yea. Kasi pag lumampas ka dyan, kasalanan na. Okay? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, this do in remembrance of me. So, pastor, kung remembrance lang yan, walang effect. Sana nga, ganon. Tandaan niyo po, remembrance, pero may effect. Kasi kalimitan tayo, pag inaalala mo lang isang bagay, wala nang effect sa iyo. Pero iba ang Lord's Supper Ang sabi ng Biblia sa atin, when you think of the Lord's Supper, na kaya nga tayo, ang sabi dito, ano pang isang ng Lord's Supper? Examination. I-examine natin yung ating sarili. Ayan, sabi ni Brother Dante, ang hirap ng isang addict sa drugs na magsabi lang, magbabago ako. Sa totoo lang, hindi naman drug addict lang ang nahirap baguhin Kahit nga hindi ka addict Yung magsasabi ka lang, babaguhin ko sarili ko, wala tayong kakayanan nun Hindi lang ang drug addict ang mahirap na magbago. Lahat tayo. Kasi wala tayong kakayanan magbago Diyos lang po ang merong kakayanan magbago. Kaya ang sabi, you remember this. Remember this. You put it in your head na hindi basta aalalahanin lang ito pagkatapos wala na. Hindi po. Ang sabi nga sa atin ng ating binasa, why are so many of you are sick and weaklings? Bakit marami sa inyo mahina? Bakit marami sa inyo may sakit? Bakit marami sa inyo natutulog na? Ang sabi ng Bible, because inari mong walang kabuluhan ang ginawa mong Lord's Supper. We take things lightly. Okay? Yung pinangako natin, mawawala din naman yan At saka wala namang makakaalam kung anong pangako ninyo sa Panginoon tonight. Kung anong commitment nyo, bakit tayo nag-partake ng Lord's Supper. But mind you, ang sabi ng Biblia sa atin, when we take like this Lord's Supper, ang sabi sa atin ay, you will take sa inyong sarili ng damnation. Di ba? Sabi nung ating binasa, damnation. Okay? So, ang sabi, examination po yan. A time of thanksgiving. A time of remembrance. A time of thinking that our Lord Jesus Christ will come again. Yan, isa pa sa inaano natin, sa Lord's Supper. Di ba sabi ng Panginoon, you do this until I come. Gawin niyo ito hanggang sa pagbabalik ko. Kaya nga po tayo, sana, natutuwa ako, sabi ni Sister Bell, for 10 years. Nasimulan mo ba yan, Bell? 10 years? Consistent na siya yung nagawa ng ating Oscar. Yung elemento na tinapay. Ang sabi ng Biblia sa atin ay, you do this until Jesus Christ come back. Ang ibig sabihin po nun, yung ating commitment hindi nagbabago until Jesus comes. Kaya nga dapat, kada meron tayong Lord's Supper, dapat na andito tayo Sad to say na marami sa ating mga miyembro, alam nyo, sabi ko nga, naintindihan ko na hindi sila mag-participate. Hindi pala yan. Sorry. Bura. Ang naintindihan ko ay kung hindi ka karapat-dapat at ngayon ay magko-commit ka sa Panginoon, yun ang tama Pero for so many years na meron tayong Lord's Supper, hindi ka nagpa-participate. At sasabihin mo, hindi ka karapat-dapat.
Hindi ko naintindihan nyo. Sabi nga ni Brother Dandy, baka ikaw ang kuhanin ng Panginoon kasi wala kang ginagawa eh. Alam mo na palang hindi ka karapat-dapat. Paano mo gagawin maging karapat-dapat? Hindi mag-participate? Hindi po justification. Hindi ako nag-participate kasi hindi ako karapat-dapat. Yung pala naman eh, alam mo hindi ka karapat-dapat eh. Anong ginagawa mo para maging karapat-dapat? Hindi kaya ginagamit na lang nating excuse yung hindi nating pag-participate? Di ba meron tayong tinatawag na ano eh, yung pasiguro mentality. Ay, kaysa naman judgment naman ako, hindi na ako magpa-participate. Tama ba yan? Hindi po eh. So, ang sabi po sa atin, yung pong Lord's Supper is a time for us to remember that Jesus Christ is coming again. We do this until Jesus comes. And we pray na sa Panginoon, habang tayo ay nananatili as Freedom Bible Baptist Church, every year, 2 times tayo mag-Lord's Supper, sana nandito tayo lagi. Di ba? Iniisip natin at alam natin that the Lord Jesus Christ will come most probably Sunday. Kaya nga Sunday natin ginagawa at laging ini-insist ni Brother Pauline na hindi po ito umaga. Breakfast, hindi breakfast. Ito po ay Lord's Supper. Yan po ay dinner. Di ba yung... So, ang sabi sa atin, the Lord will come at sabi niya, as you do this, ay hinintayin nyo yung yun nga, ako ang isang pakahulugan ko noon. Ay, kaya sinabing until I come. Para lagi tayong handa. Kasi yung ating guard na ibababa natin kasi inaakala natin hindi pa babalik ang Panginoon. Remember that the Lord's coming is imminent. Imminent. Ang ibig mong sabihin nun, anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. Ano kaya kung bumalik ang Panginoon wala ka sa Lord's Supper? Ano kaya ang pwede mong sabihin at dahilan na wala ka? Hindi kaya pwedeng sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ba sabi ko sa aking salita na you do the Lord's Supper until I come. And now, naririto na ako, nasaan ka? Kaya nga po, sana naintindihan natin kung ano ang halaga ng Lord's Supper. Sana naintindihan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon when it comes to the Lord's Supper. Hindi po yan biro at hindi yan walang kabuluhan. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, we make sure we give ample time na isipin kung anong kahalagahan nito. Bigyan natin ng tamang kaisipan sa ating, ilagay natin sa ating kaisipan na tama yung lugar niya para maintindihan natin na yung blessing kasamang dumadaloy kapag ginagawa natin yun. So sana naintindihan ng mga kasama natin sa church, ng miyembro ng church, kung anong kahalagahan ng Lord's Supper. Okay? So ang sabi po sa atin, a time. And then also, yung Lord's Supper, ang sabi sa atin ay it's a time to give their lives in service to Christ. Alam niyo nung sila po ay nag-Lord's Supper, ang sabi ng Bible, they went out. Diba? Hindi naman habang buhay kayong nandito, nagpa-partake ng Lord's Supper, natatapos nito. And we will went out. Tama ba? We will went out? Mali, no? Ano tama? We'll go out after this. Ang ibig pong sabihin pa nga nun, yung going out after the Lord's Supper, ay yung service natin sa Panginoon. Ang isa sa dahilan bakit may Lord's Supper, para pagkatapos nito ma-renew yung ating zealousness, ma-renew yung ating commitment sa Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kaya nga, kung tama yung pagkaintindi natin sa Lord's Supper, after you go out of this, yung ating gagawin,
meron sanang higit na paglilingkod tayong gagawin sa Panginoon. Kasi, yun nga yung sinasabi na, kaya sabi nga ng Bible dito, kung mababasa nyo, marami raw sa mga nagpa-participate ng Lord's Supper, walang nakain sa bahay. May mabubusog ka ba naman ng kaprasong gano'n? Wala pang lasa. Maliban na lang na pagkatapos yung matira, kakainin nyo ron. Pero kung ang aasahan nyo para mabusog ay yung kaprasong ganito, hindi kayo mabubusog. Hindi kayo malalasing yung alak na iinumin nyo. So anong sinasabi sa atin? Kailangan pong maintindihan natin that after we go out of this gagawin natin, sana magbunga sa atin ng service. Kasi po, yung nasabi na nawawala ng kabuluhan ang mga bagay na ginagawa natin kasi walang effect sa atin. Dapat po may effect sa atin. Okay? So sabi sa atin ay, the Lord's Supper means after we went out doing the Lord's Supper, ang sabi, we give our lives in service to Christ. Every believer should leave the table with the same desire. Dapat po, after we leave the table, we have the desire na magamit ng Panginoon sa paglilingkod. Kasi yun po ang dahilan, kaya may Lord's Supper. For us to renew our commitment, at kung may commitment ka na before you enter the Lord's Supper, higit yung service na gagawin natin sa Panginoon. Kasi nga po, yun yung sinasabi na we tend to forget kung anong kalooban sa atin ng Panginoon. And yun nga sinasabi sa atin last, ang sabi po sa 1 Corinthians 11:18-20, the church only has the authority and capacity to observe the Lord's Supper only, ang sabi sa atin, if the church is in unity in spirit. Bagaman, ako ang naintindihan ko rin, ito rin ang nag-unite sa atin. Diba? Yung tayo ay magsama-sama sa isang spirito na gagawin natin ng Lord's Supper for the sake na tayo po'y magamit na higit ng Panginoon. Okay? Kaya ang sabi po sa atin dito, we pray na gagawin natin ito as a symbol of our unity na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga tayo dapat nananalangin before we come in. Kasi baka yung ating spirito hindi nag-unite doon sa spirito ng bawat isa sa atin kung bakit natin gagawin ito. Ang isang malaking factor na hinihingi sa atin while we are celebrating our Lord's Supper is para ma-unite natin yung ating spirit para gawin yung kalooban ng Diyos sa atin. Alam niyo po na malaki ang nagagawa ng unity ng church para sa gawain ng Panginoon. Kung meron ng pinakamahirap na mangyari at maabot na gawain ng Panginoon, yan po yung ang church ay hindi united. Yung tayo po ay nagkakanya-kanya. Yung tayo po ay hindi sumusuporta sa gawain na itinalaga ng Panginoon sa atin. Yung po tayo hindi nagpa-participate sa gawain ng Panginoon, yan po ay isang cause of division. Yan po ay isang cause para ang church ay hindi mag-unite. So this night, we will do something. We will do the Lord's Supper na sana we are in unity of spirit. Kaya tayo naririto, pare-parehong isip natin. Naalalahanin natin kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. And we will commit ourselves to serve God more. Kung tayo nakakalimot na sa paglilingkod sa Panginoon, may this be the night that we remember kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. At kung tayo naman naglilingkod na sa Panginoon before we have this Lord's Supper, may we continue. May we be eager. Tayo maging silos lalo na maglingkod sa Panginoon kasi yun ang dahilan. Sabi nga kanina
niya, bakit ba nananatiling buhay kaya tayo? Bakit? Bakit kaya hindi agad tayo kinuha ng Panginoon nung tayo iligtas? Yan, sabi ni Nanay Lagmay, handa na siyang mamatay. Bakit ayaw pa rin siyang kumain ng Panginoon? Sabi ni Brother Dante, meron pang plano ang Diyos sa kanya. And which is true. Huwag kayong mag-alala. Kung wala nang plano ang Panginoon sa inyo, yun nga, ang masama, hindi nga kayo nagagamit ng Panginoon, kukuhanin kayo, kahit hindi nyo gusto na. Pero sana, habang tayo naririto, we partake the Lord's Supper, we renew our commitment to God, at maggamit tayo ng Panginoon. So, yun po yung sinasabi sa atin ng ating Biblia, nang sabi sa atin, we do this. We do this for us to see whether we are united para gawin ang kalooban ng Panginoon. We do this as the Lord return. Habang hinihintay natin ang Panginoon, we will continue to do this. Dahil ito'y nagpapakita sa atin that we have to commit ourselves to the Lord until He comes. Ang ibig sabihin nun, we are occupying our time, our effort, habang hindi pa siya dumadating, para sa pagharap natin sa Kanya, pwede niyang sabihin sa atin, thou good and faithful. Okay, tayo po ay manalangin.